Magsisimula na nga ang kalbaryo nga nito ang si Princess matapos ngang naisipan nga ni Libby na sumama na nga sa shop dahil sa tingin niya yun na lamang ang kulang ang bonding nilang mag-ina para lalo silang maging close. Ngunit ang totoo talaga ay nasulsulan siya ng kaniyang totoong ina na ito nga si Divina, kung saan kailangan niyang makipaglapit sa kanyang kaaway nang sagun malaman niya at makontrol niya at masiguradong hindi maaagaw ang kanyang pwesto mula sa kanyang ina maging sa kanyang jowang si Xavier. Kalaunan ay sisiraan din niya pag nagkataon itong si Princess. Naikwento nga nitong si Princess dito kay Onse. Dito ay magsimulang magtaka itong si Onse. Totoo nga bang naging mabait itong si Libby? O may iba itong pakay kaya naging biglang mabait ito? Baka naman ay nagpapanggap lamang siya. Ayon kay Onse, hindi talaga siya naniniwala. Sabi niya ay mukhang may mali, may tinatago o may ginagawang kababalaghan itong si Libby sa kanya. Ngunit sinabi ni Princess na bigyan na lamang ng benefit of the doubt itong si Libby. Sa tingin niya ay mabait naman at mukhang sincero naman si Libby sa kanyang gusto. Bubulag-bulagan nga itong si Princess sa pagkatao nga nitong si Libby. Alam naman niya kung paano siya itrato nito kaya napaka-imposible na agad-agad sa isang iglap ay magbago ito. Nandun na nga sa shop ay pinapahirapan na nga siya. Para siyang ginawang maintenance. Katunayan ay hindi na nga sakop sa kanyang trabaho ang maglinis ng salamin. Kaya namang nagulat ang kanyang tita kung bakit niya ginawa yun ay meron namang sinusuhulan para maglinis ng salamin na iyon. Ngunit dahil sa sobrang bait nga nitong si Princess ay baliwala lamang sa kanya yun. Sanay naman umano siya sa ganoong gawain. Isa pa, gusto niya ang kanyang ginagawa. Kaya naman itong si Libby ay patuloy sa pag-utos nga dito. Ang talagang sinagad pa niya hanggang sa kabilang salamin kahit sinabihin na nga siya na bumaba na sapagkat hindi nakasama sa kanyang trabaho. Walang magawa itong si Princess kundi sundin itong si Libby dahil ayaw naman din niya ng gulo. Habang ang tumatagal ay lalo ngang mararamdaman ni Princess na tela pinapahirapan na nga siya ni Libby dahil lahat na nga ay pinapagawa sa kanya. Katunayan hindi na dapat kasama ang mga bagay na iyon sapagkat isa lamang siyang tindera, taga-display at taga-benta lang dapat ang kanyang trabaho. Subalit alang-alang nga kay Ma'am Charlene ay titiisin niya para walang gulo. Hindi na rin siya nagreklamo. Gagawin at gagawin niya ano pa man ang iutos nga nitong si Libby dahil amo naman siya. Ngunit dumating na nga sa punto na sasagad na nga itong si Libby dahil nga pinakuha niya ang bag na naiwan niya sa loob ng shop. At ngayon ay naiwan ang mga damit kung saan naka-display. Bigla na lamang pinatig nga nitong si Libby ang mga damit at kaya naman nadumihan ang mga ito. Kaya naman nasisi naman ngayon ito ang si Libby.